Okay, so good day and good morning to everyone. This is Nasent again with another moto vlog. Meron na naman tayong agenda for today. So, as a driver and as a rider, we do have certain responsibilities na dapat nating ginagampanan habang tayo ay nagdadrive. And for today, ang agenda natin is to get our license renewed. Lisensya, pagre-renew ng lisensya natin. Kasi it is due or may expire na siya by tomorrow. And ang pagre-renew ng lisensya is around every 5 years lang, or if you do not have any demerit score or violations sa LTO, ay makakapag-renew kayo for 10 years validation. Isa na lang yan sa mga responsibilidad ng mga ating mga driver sa daan. And isa pa sa mga inaasikaso natin or responsibilidad natin ay mag-rehistro ng ating mga vehicles, motor man yan or kotse. Kailangan natin niyang i-rehistro every year naman. For today, papunta tayo ng Guagua and try natin if it is still available there and pwede magparehistro sa Kilo, LTO Kilo. I got my license process before sa Olongapo City. Medyo may kalayuan para puntahan natin now, kaya itry na muna natin dito sa Kilo. Honestly, as of now, I don't really know kung paano na ang process ng LTO ngayon. And ang dala lang natin ay our ID itself, and nakapag-take na ako ng yung exam niya, CDE or the exam na kailangan natin. And na-print ko yung results na nakuha ko, and I got 92% passing rate. And that's good kasi kailangan mo lang is 80% na passing rate. Hopefully pwede na yung results na yon and hindi na natin kailangan mag-take dito. So this is Guagua, Pampanga. We'll just take a right dito going to Santa Rita. Okay, so andito na tayo ngayon sa LTO Guagua District Office, and we're very early din kasi 6 o'clock pa lang nagbiyahe na ako. And let's see kung pwede tayo mag-register dito. Okay, so kakatapos lang natin magparehistro ngayon, and pauwi tayo ngayon sa bahay para makapag-print tayo ng thesis. Along the way, I'll give you the rundown kung paano ang naging process natin sa pagre-renew ng ating lisensya. As a tip or help na rin sa inyo na magre-renew ng lisensya ngayon or ngayong year or by the next few years. So, sa mga processes ngayon this year, medyo napadali siya kasi andyan na yung option mo na mag-online renewal sa LTMS portal. So, as someone na ngayon pa lang magre-renew ng lisensya, tinry natin mag-online renewal. Nakita ko lang kasi yung option kanina by the time na nasa LTO na tayo. Pwede pala tayo mag-online renewal para malesen yung or mabuwasan yung mga steps or pila na pagdadaanan natin sa pagre-renew ng ating lisensya. So this is a guide para sa mga magre-renew ng lisensya. Okay, so processes na kailangan natin pagdaanan sa pagre-renew ng lisensya is step by step process na mabibigay ko, na ginawa ko by myself
as a guide para sa inyo. So, una sa mga steps na ginagawa natin is, syempre andyan yung preparation. Hindi nawawala yung preparation natin. First thing to consider is alamin kung kailan nga ba expiration date ng ating lisensya, para hindi tayo mapunta dun sa instances na mapaso ang ating lisensya or ma-expire siya. So, given na alam na natin yung date kung kailan natin kailangan mag-renew and kung kailan may expire yung ating lisensya, that's our info para mag-proceed sa mga susunod na steps. Next step natin sa preparation are mga documents. Isa yan sa mga pinoproblema ng mga nag-aasikaso ng mga documents ngayon. Kasi ano nga ba mga kailangan nating kumpletuhin bago tayo makapag-process, makapagpa-renew ng lisensya. So, as for me, ito yung mga documents na kinailangan ko kanina habang nagpapa-renew ako ng lisensya. So, mga documents na pwede nating i-prepare ahead or kahit nasa bahay pa lang tayo. Kung online appointment ang kino-consider natin or online renewal via LTMS portal, pwede na nating i-prepare yung ating exam results, printed document ng exam result natin. Pero there are certain district offices na hindi to natanggap yung mga ganyang results and gusto nila mag-take tayo ng exam sa office nila mismo. So with that knowledge itself, so kailangan nating i-review yung sarili natin or educate ourselves kung ano nga ba yung mga possible na maging laman ng exam. I-familiarize lang natin yung sarili natin para maabot natin yung passing grade required. 80% kasi yung kailangan nating may pasa or may tama dun sa 25 items na exam. And as for now, sa exam natin ngayon, nakuha tayo ng 84%. 84% yung may tama natin sa 25 questions na yun. Kagabi nung nag-take ako, inasikaso ko kasi yung mga documents ko kagabi, nag-take ako around 12 midnight. Ang naging result ng exam natin is 94% passing score. Ngayon kasi may mga lumabas, no? Something or much more unfamiliar. And to familiarize ourselves sa mga ganyan, meron si LTO sa kanilang LTMS portal, guide natin or yung e-learning na tinatawag. Andito yung mga courses and instructions na pwede nating i-take or i-review bago man lang tayo mag-exam, para maiwasan natin ma-fail yung exam natin. Kasi instances kapag na-fail mo yung exam mo, ay kailangan mo lumipat ng district office para makapag-take ulit. Pero meron din namang offices na pinapayagan kang mag-re-exam na lang ulit. Better kung may knowledge tayo ahead kung ano yung mga kailangan natin ay yung alamin sa rules and regulations ng LTO, sa daan, at sa kanilang mga violations or what. Okay, so andyan na yung mga informations. Alam na natin kung kailan tayo dapat mag-renew. Alam na natin yung information na kakailanganin natin bago mag-renew. So about the documents, so continue lang. Bali na prepare na natin yung exam results natin ahead. Pwede natin i-print yan. And kapag nag-online appointment tayo, nandyan yung kailangan na natin magbayad. And alamin yung mga certain details na kailangan natin i-fill up habang nagre-renew ng ating mga lisensya. Andyan, usually sa mga infos na yan ay nasa lisensya na lang din mismo. Makikita mo yung license number mo and yung serial number sa likod. So after accomplishing the online renewal appointment, by schedule kasi yan, pero sometimes hindi naman din nasusunod yung schedule, and pinapapasok ka lang straight ahead para ma-process na yung documents mo kung wala masyadong tao.
Pero I think kung may appointment ka, then maraming tao, susundan naman yung time ng appointment mo, which is in my case around 10 PM, 10 AM pa dapat. Pero nakapunta kasi tayo ng LTO office around 6 AM. And honestly, natapos tayo, medyo mabilis lang. Waiting time lang yung nagpatagal, kasi certain offices hindi pa open that time. And ang operating hours pa lang nila is 8 AM. Natapos tayo ng 8 AM, pero yung operating hours nila magsisimula pa lang ng 8 AM. So nag-a-advance sila minsan ng kanilang operations kapag may mga tao na. Okay, so about online appointment or online renewal process, ay kadalian lang siya. Basta na-accomplish mo na, or ahead of time meron kang medical certificate, kasi kailangan yan for approval ng appointment mo. And in my case, bale, inasikaso ko siya within the day lang. Habang nasa LTO district office tayo, nagpa-medical tayo, isa yan sa mga documents na kailangan natin ay yung medical certificate. And medical certificate natin, bali, granted na rin siya sa LTMS portal din. Bale, kapag nakuha ka na ng medical certificate, automatically ma-acknowledge na siya ng LTMS account mo. Alam na niya na nakapag medical ka na, and it does have the data na kailangan niya already. So proceed ka na lang sa renewal. Again, sa renewal process natin, online lang. Binayaran natin ito through GCash lamang din. Ganun lang kadali. It took me a few minutes lang, 5 to 10 minutes, kasi I had to check on certain things lang. Pero kaya siyang matapos in less than 5 minutes. Okay, so after ng mga online renewals na yan, after ma-accomplish yun, ay kailangan mo ng printed document ng appointment para sa iyong appointment, and yung official receipt mismo. Kasama yan sa mga ipapass natin. Summary lang ulit ng mga documents na nag-gather natin as of now. Medical certificate, yung result ng ating exams, printed yan, pwede natin print ahead. Or kapag sa office lang tayo nag-take, sila nang bahala sa pagpaprint ng exam mo. Or sa mga other offices, hindi na kailangan i-print, basta pumasa ka. And yung mga document for appointment and yung OR, along with the license mo na mismo, yung lumang license na pinaparenew mo. So after mo ma-complete yon, and nabook mo na yung appointment mo, balik ka na sa district office. Andyan na yung mga processing na hindi natin pwedeng gawin ahead. Andyan na yung biometrics, electronic signature, and picture taking. Take note lang na kapag nagre-renew ka na ng lisensya, always check your signature and picture kung may problem, kasi there are times na may differences na pala sa mga signature mo. And as a valid ID, yan na kasi magiging reference ng ibang companies like Bangko. Yan yung magiging reference nila sa inyong signature. Kaya if nagpalit man kayo ng signature, ay kailangan nyo ring ipa-update yung nasa lisensya nyo. So pagkatapos natin, nasa LTO district office na tayo, nasubmit na natin yung ating mga documents. Waiting lang tayo dyan na matawag on sa certain windows para magawa natin yung biometrics, e-signature, and picture taking. Yan, tatlo lang yan ang mga inasikaso natin sa loob ng mismong office, kasi nakapag-book na tayo ng appointment and tinapos na natin ahead yung mga kailangan gawin. So na-lessen na yung mga steps na kailangan natin gawin sa office mismo. Yung payment, naging okay na siya. So yun na lang talaga, biometrics. I'm a bit surprised kasi ang bilis ng processing, considering na may mga ilang tao ding naghihintay. Pagka tawag sa akin sa window, biometrics lang, then printing na agad ng aking actual or physical license card. There are certain offices na wala pa yata or hindi pa nag-i-issue ng mga card license due to inavailability lamang. Pero before
before ka na mag-inquire man, kindly check if available na sa kanila para hindi na siya dagdag alalahanin para sa'yo. So, ilang minutes lang inabot natin para sa mga biometrics. Then, another signature lang sa kanilang list sa tracking lang nila. And, tapos na tayo. Nakuha na natin ang ating lisensya. 5 years ago pa kasi yun sa atin. Sa unang administration pa. So, restriction code natin before or driver's license code ay 1 and 2. Ganyan lang siya before. Motorcycle and other motor vehicles. Ngayon, as we transition sa bagong administration, driver's license code natin ay A1 and A2 I think, then B1 and B2. So yun yung gusto ko sanang ipa-add, pero fortunately kasama na agad siya sa lisensya natin. Kasi may mga balak ako na mag-drive ng light commercial vehicles, kaya nagpapadagdag sana ako ng driver's license code. So ayun na lang, bali na-accomplish na natin yung mga steps and nakuha na natin ang ating bagong driver's license issued for 5 or 10 years. 5 years sa mga nagkaroon ng violations within LTO offices. Kasi kapag like me, nagkaroon na ako ng violation pero sa under municipality lang, hindi LTO ang nagbigay ng violation sa akin due to DTO. And granted naman sa mga renewals na walang violations ay 10 years validity ng ating bagong driver's license, as long as wala kang demerit scores. So that's something to in mind. Na-behave lagi tayo sa daan and iwasan nating gumawa ng trouble. Lagi lang tayo maging mapagpasensya sa daan and always be smart. Be a defensive driver. Always be informed lang din sa ating mga rules and regulations na pinapatupad ng LTO. So congratulations sa iyo at nakuha mo na ang iyong bagong driver's license. That is all for this vlog. This is me na sent, giving you contents sa pagmumotor and updates na rin to my loved ones para alam nila yung mga pinagdadaanan ko sa journey ko na to. So once again, this is Nascent. That concludes the vlog. Thank you and goodbye.